kondisyon, nasa inyong mga screen ang live feed ng traffic situation dyan po sa Mindanao Avenue sa Quezon City na sa mga oras na to ay umuusad. Maluwag naman, ano, Jack? Yes, dun sa mga nanonood, no, sa mga oras na ito, yung nasa kaliwang bahagi ng inyong screen, yan yung mga papuntang Quirino Avenue sa Novaliches or yung papunta na palabas dyan sa may North Luzon Expressway. So ito yung mga galing sa trabaho. So sa nakikita nyo naman sa kanang bahagi, yan yung southbound lane, yan naman yung papunta sa mga mall dyan sa Quezon City. So makikita natin mamaya, medyo masikip dyan sa Quirino Highway, no? So medyo bibigat na ang daloy ng trapiko dahil rush hour ngayon. Oo, pero sa ngayon umuusad pa po, kaya maganda po ang lagay ng trapiko dyan kung saan may ginagawa pang yan ba yung subway? Yes, yung subway. Na ginagawa na ine-expect nga natin dahil sa may ginagawa ay magiging mabigat, buhol-buhol magiging or- bottleneck siya. Pero samantalhin Pero sa na ng ngayon, mga motorista, no? Oo. Habang maluwag pa ang traffic. That's right. Okay. Araw po ng Biyernes, ika-17 ng Enero taong 2025. Kapit na Pilipinas dahil aarangkada na ang mga maiinit na balita. Ako po si Nina Corpus. Raradyada at maghahatid ng balita sa bawat sulok ng bansa. Sabayang naririnig sa radyo sa Istrenta sa Metro at Mega Manila at sa Regional FM radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ngalan ni Erwin Tulfo, ako po si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Department of Agriculture plano magdeklara ng food security emergency para mapababa ang presyo ng bigas. Produktong petrolyo may taas presyo na naman sa susunod na linggo. Mga nakapila sa ATM sa Davao nasa pool ng pickup na nawalan daw ng preno. Babaeng naliligo sa lawa, inatake ng kapibara. At bago ang Chinese New Year, alamin ang inyong kapalaran ngayong Year of the Snake. Plano ng Department of Agriculture na magdeklara ng food security emergency para mapababa ang presyo ng bigas. Kapag nangyari yan, ibebenta na sa merkado ang NFA rice. Narito ang report. Para mapababa ang presyo ng bigas, plano ng Department of Agriculture na magdeklara ng food security emergency for rice. Kasunod ito ng rekomendasyon ng National Price Coordinating Council. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, hindi pa formal na natatanggap ng kanilang ahensya ang resolusyon. Kapag idineklara ito, pahihintulutan ang National Food Authority na ilabas ang kanilang reserbang bigas sa merkado. Nasa 300,000 na sako ng bigas ang inaasang ibebenta ng NFA. Aging stocks daw ito at iyong mga 2 buwan nang nakaimbak. Posibleng may 400,000 na sako rin na kailangan nang ilabas. Ayon sa DA, hindi nakakayanin kung patatagalin pa sa warehouse ang mga bigas. Sisimulan daw ibenta ng DA ang NFA rice sa 36 pesos kada kilo sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya ng gobyerno. Hindi pa kasama sa presyo ang 2 pisong patong ng mga retailer. Oras na maaprubahan ang food security emergency sa bigas, inaasahang magkakaroon na ng 38 pesos kada kilong bigas sa mga pamilihan. Ibababa pa yan sa 35 pesos pagpatak ng Marso. Simula naman ngayong araw, ibababa na rin ang presyo ng 25% broken na bigas na binibenta sa Kadiwa Store sa ilalim ng Rice for All program ng DA. Mula 40 pesos, mabibili na ito ng 38 pesos kada kilo. Sa Lunes naman, ipatutupad ang 58 pesos na maximum suggested retail price ng imported premium rice sa mga palengke. Unti-unti raw ibababa ng DA ang presyo nito. Kalaunan, magpapatupad na rin ang ahensya ng MSRP sa lahat ng klase ng bigas. Jack Batallones, umaarangkada sa pagbabalita. Kaugnay po ng balitang yan, kasama natin live via Zoom si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel. Magandang hapon po, Secretary Laurel. Magandang hapon sa inyong lahat. Okay, at kailan po inaasahan ang desisyon ninyo tungkol po dito sa proposal ninyo ng food security emergency for rice?
We expect to receive yung NPCC recommendation by Monday sa Office of the Secretary. Then we will review the recommendation siguro by Monday, Tuesday, and by Wednesday we should come out with our position on this matter. Thank you. Okay, so hindi pa po tayo sigurado, no? Kasi may mga balita na next week ay maibebenta na raw itong NFA rice. Kailan po kaya natin ito maaasahan? Logistically kasi nasa warehouses pa yung mga stocks na yan ng NFA all over the country. So we need time to position everything. So if we do decide by Wednesday na to declare na a rice emergency due to extraordinary increase in prices of rice, by February 1 siguro nakalatag na yan at ready for full distribution. Although we will try to our best to make it earlier. Secretary Jack Batallones po, magandang hapon. Secretary, tatanong ko lang, no? Siyempre, maganda nga yung usapan yung NFA rice once na-release yan sa merkado. Pag sinabi natin bang merkado, Secretary, yan yung sa mga pamilihan talaga, or parang yung sa Kadiwa na may mga stores, may mga mobile stores tayo na ilalabas po? Magandang hapon, Jack. Basically, once na available na yung rice for this, of course, sa Kadiwa stores, ibebenta yan. Some will be sold to LGUs, some will be sold to the PNP sa mga kampo, sa AFP, and other government-owned corporations, no, para talagang may spread out yan all over the country. And under the Kadiwa program, we also plan to offer that to the retailers sa mga palengke para ibenta nila. Kailangan natin may dispose yung NFA rice kasi there's about 300,000 tons yan na stock sa warehouses natin, and buying season na soon ng mga palay, kailangan natin mabakante ang mga warehouses niya, kundi wala kaming paglalagay ng mga new harvest natin. Thank you. Okay. Secretary, tatanong ko lang yung itong food emergency na sinasabi, ang layunin talaga nito is mapababa talaga ang presyo ng rice, or dahil may mga aging stocks tayo na natatakot na baka masira po? Ano po, Secretary po? Well, the first priority ko is maubos talaga ang laman ng mga NFA warehouses dahil talagang punong-puno na. And actually may mga farmers tayo, co-ops from Mindoro and other locations na pumunta sa amin last week, no, na nagsasabi na dapat may paglagyan na ng mga bibilin sa kanila. So I think that's the number one priority, no. Hindi ito aging rice actually once ma-release namin through the rice emergency. Even yung mga latest bili ng rice na to, pwedeng mabenta na para umikot na yung inventaryo. Okay. So, Secretary, ito pong 300,000 tons, no, na sinasabi ninyo na i-release mula po sa mga warehouse ng NFA. Sigurado po ba kayo na mapapababa na nito finally ang presyo ng bigas? With the law of supply and demand, no, pag dumami yung supply sa merkado, there's the likelihood talaga is bumaba yung presyo, no, and we're offering the rice at a lot lower than the prices now. So of course ang kondisyon yan, pag bumili kayo ng bigas niya, kailangan ibenta yan ng 38 pesos, and of course more supply to the market should lower the prices. Okay, ano naman po ang masasabi ninyo dito sa mga negosyante na nagrereklamo? Baka raw ay sila naman ang mabawasan ng kita kapag nangyari po ito? Well, there is a good chance na mabawasan ng kita, but clearly sa pag-ikot-ikot namin ng DTI sa mga palengke, meron talagang marami, lalo na sa NCR, maraming mga nagtitinda ng bigas doon na medyo malaki yung margin masyado. So this should temper yung, 'di ba, yung profit margin. Yes, may chance mabawasan ang kita, pero ang hangad naman natin is kumita pa rin sila at wag malugi. Secretary, tatanong ko lang, anong mga potential nito na maging epekto sa mga negosyante natin at syempre mga magsasaka? Minimal lang ba magiging effect nito sa dalawang sector pa na yun? Well, mas malaking problema yung hindi kami makabili sa kanila dahil puno yung warehouses namin. Pag hindi kami makabili sa kanila, then at the mercy ngayon ng mga rice farmers natin sa mga traders, no, at
rice mill. The government, we are planning to buy palay from our farmers from 21 to 23 pesos this coming harvest season. With 21 to 23 pesos na presyo, may kita pa rin ang ating mga farmers, no? So we're hoping na because we can buy, pati yung mga traders sumunod sa presyo ng gobyerno para may kita pa rin ang ating mga farmers at bababa din theoretically ang presyo ng local bigas sa merkado dahil kung sa last year ang bili ng lahat sa mga farmers is 27 to 30 pesos eh. Kung bibili tayo ng 21 to 23 pesos ngayon, so there's a significant drop. There should be a significant drop in local prices, local rice prices sa merkado without naman really affecting the profitability of our farmers. Okay, tungkol naman po doon sa MSRP, yung maximum suggested retail price po for imported rice. Sinasabi niyo po na ito ay mapapababa niyo rin po, no? Kapag nangyari ito mula, tama po ba, 58 a kilo to 50 pesos per kilo? Yes, with yung present stock kasi ngayon ng imported rice at ng local rice, ang talagang cost nila up to retail is 57 to 58 pesos. So yung mga nakikita natin mga 60 pesos, 64 pesos, yun kailangan ma-eliminate na kagad natin yun eh. Ngayon bumababa ang world prices ng bigas, so it should reflect na yung MSRP ma-adjust din. At ang nakikita na sa trending ng world prices, we should see na from 58 pesos na MSRP, pwedeng maibabayan maybe after 2 cycles or every 2 weeks. And after by end of the month, baka pwedeng bumaba ng 52 to 50 pesos yung maximum na yan. And kung tumuloy na bumaba pa ang world prices, pwede pang mag-break 50 na yan, yung maximum na yan. Maximum MSRP. Thank you. Okay, maraming salamat po, Secretary Francisco Chu Laurel ng Department of Agriculture. At kaugnay nga ng balitang yan, nakahanda ang Department of Social Welfare and Development na palawigin ang kauna-unahang food bank sa bansa, ang Walang Gutom Kitchen. Ayon kay DSWD Social Technology Bureau OIC Division Chief Jason Oabel, pinag-aaralan rin nila ang pagdaragdag ng lokasyon ng Walang Gutom Kitchen para mas maraming makinabang. Kabilang dito ang pagbubukas ng soup kitchen sa iba't ibang lugar sa NCR. Target din na mapalawak ng DSWD ang partnership nito sa pribadong sektor at makahikayat ng maraming volunteers. Sa ngayon, nasa mahigit 12,000 individual ang nakinabang na sa Walang Gutom Kitchen. Naku mga motorista, bad news na naman sa ikatlong sunod na pagkakataon ngayong taon, may dagdag presyo na naman tayo sa produktong petrolyo. Nasa mahigit 2 piso ang inaasahang itataas sa kada litro ng diesel at kerosene at higit piso naman sa gasolina. Base po yan sa unang 4 na trading days ngayong linggo sa world market. Ayon sa Department of Energy, ang panibagong oil price hike ay dahil umano sa panibagong sanksyon ng Estados Unidos sa Russia. Pero dahil may 2 trading days pa, pwede pa ito mag-adjust ng pataas o pababa. Kaugnay po ng napipintong panibago na namang taas presyo ng crudo at ng produktong petrolyo, kasama natin ngayon via Zoom si Department of Energy Assistant Director Rodela Romero. Magandang hapon po, Assistant Director Romero. Yes, magandang hapon Sir Jack and Ma'am Linya at sa mga followers natin. Yes, Director, no, na medyo nagkasunod-sunod itong oil price hike, no, after natin nag-rollback ng bago matapos yung taon, nagsunod-sunod yung tatlo. Ano ba yung talagang sanhi ito? Kasi dahil nga basta panahon na taglamig or maybe bang other factors tayong kinoconsider? Yes, tama kayo Sir Jack. Katulad na sinabi niyo nga po kanina, parang may inaasahan tayong pagtaas lalo na sa gasolina, diesel at kerosene. Sa gasolina po, ang estimate para sa 4 na araw na trading, in fact 4 na araw na po kasi ngayon na lang yung huling trading tong gabing to. So sa gasolina po, ang expected increase po natin, nagre-range po siya ng 135 hanggang 1 peso and 60 centavos.
Sa diesel naman po, 2 pesos and 30 hanggang 2 pesos and 60 centavos. At sa kerosene naman po, 2 pesos and 30 hanggang 2 pesos and 50 centavos. Ang primary reason po sa mangyayaring pagtaas, yung pong sanction talaga na inimpose ng United States tsaka ng UK sa Russia, particularly yung crude nila tsaka yung mga vessel na nagtatransport ng nasabing crude. Okay, so kailan po namin mararamdaman itong pagtaas sa presyo po ng gas? Ito pong monitoring natin na to sa Tuesday po. Normally, Tuesday po ang adjustment na ini-implement natin. Ayan, so may time pa po tayo ngayong weekend Magpagas, hanggang Lunes na magpagas. Madagdag ko lang no, Nina, Director. No? Siyempre, tinitingnan natin yung momentum is puro pataas. May na-expect ba tayo, Director, na good news naman sa mga susunod or medyo matatagalan pa? Sir Jack, itong mangyayaring pagtaas sa Tuesday, sabi nga po nila parang standard term taga mararamdaman natin. Pero kung once na nag-adjust na po yung merkado sa pagkawala ng supply ng Russia, kasi ang Russia po one of the world's largest oil producers. So kung mawawala talaga yung volume ng supply niya sa world market, makaka-apekto po talaga sa price. Pero kung sabi nga po din natin sa monitoring natin, nakikita po natin na mga may lingering factors din po naman para humatak pababa. Like for instance, yung interest rate cut naman po ng United States na kapag po patuloy pa rin ang implementation na yun, hahatak po yung pababa. At saka yung po mga demand requirement ng malalaking bansa. Kapag mahina po yung economic activity sa kanila, bababa din po ang presyo. So ganun po talaga ngayon, ano? Talagang pataas ng pataas ang presyo po ng krudo. Opo, Ma'am Nina, lalo nga po, di po ba yung mga nakaraang mga balitang nakita po natin, yung paglamig po sa part ng Amerika at ng Europe, talaga pong humakatak kasi some of the petroleum products are considered as heating fuel. Okay. Maraming salamat po, Energy Assistant Director Rodela Romero. Sa ibang balita naman, matapos na maling bangkay ang maiuwi, na ihatid na rin ng Department of Migrant Workers ang labi ni Jenny Alvarado sa kanyang pamilya. Dumating ang labi ni Alvarado kagabi lulan ng Kuwait Airways. Nagpahayag naman ng pakikiramay si DMW Secretary Hans Leo Kakdak sa pamilya ni Alvarado. Tiniyak niya rin na ibibigay nila ang lahat ng kailangan tulong para sa pamilya. Nilagdaan ng Department of Migrant Workers at Department of Trade and Industry ang kasunduan na tinawag nilang Buy Local, Buy OFWs para tulungan ang mga overseas Filipino workers na palaguin ang kanilang pera na kinita abroad. Ayon kay DTI Secretary Cristina Aldeguer Roque, makikipagtulungan sa kanila ang Department of Migrant Workers para kilalanin ang mga benepisyaryong OFW na tutulungan silang sumailalim sa pagsasanay at mabigyan ng suportang pinansyal. Tutulungan nila ang mga micro, small, and medium enterprises na pag-aari ng mga OFW at kanilang pamilya. DTI, we really have business opportunities for everyone. But now we specifically made one or suggested to the OFWs what they should get into, knowing that ang laki ng remittances nila sa bansa natin, which is 40 billion US dollars. So it's serious money that is being given by the OFW. Okay, ayan po sana ma-avail yan ng ating mga OFW, Jack, dahil talagang nag-set aside talaga sila para sa ating mga OFW. Yes, syempre, pinaghirapan nila yung pera na yon. So, dapat talaga ay mapalago nila. So, wisely. Kumbaga, hindi yung tamang negosyo ang mailaan sa kanila. Kasi marami kasi nag-i-invest tapos hindi nagiging matagumpay yung kanilang mga negosyo. Ngayon, dahil sa DTI, nandyan na, pwede silang tulungan, makikipag-partner raw sila sa yung mga may-ari ng mga franchise at saka para andyan na lahat ng resources, magte-training na lang. So, DMW ang mag-identify ng beneficiaries. Yun ang tama doon. Actually, ang sabi ni DTI Secretary Roque, kahit sinong OFW Okay. ay pwedeng mag-avail po nito. So pumunta lang po sila sa Small Business Corporation ng DTI. So kahit sino po, actually kahit tayo rin, Jack, yung Okay. DTI ay nag-encourage ng mga, kung meron po kayong mga businesses, lalo na po yung mga may-ari ng small business, you can avail yung kanilang mga loans dyan po sa okay. SB Corp. Pero this specific
program ay para sa OFWs, yung nilaunch nila recently kasama si Secretary Kakdak, tama? Actually, yes, but also this same program is also available to others as well, kahit hindi OFW, Oh, nice. for everyone. Pero gusto lang nilang paalalahanan yung mga ating OFW, meron na tayong ganito para sa inyo. Okay. Sa ibang balita naman, sinimulan na ang deportation proceedings laban sa 29 na foreigner na nahuli sa raid sa Cavite nitong Miyerkules. Sabi ni Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, nakikipagtulungan rin sila sa PNP-CIDG sa ginagawang preliminary investigation sa 23 Chinese at 6 na Myanmar national. Sila yung mga naaresto sa isang resort sa Silang, Cavite na umano'y nagsasagawa ng illegal online gambling activities. Pinag-aaralan rin daw ng Immigration Bureau ang posibleng pagsasampa ng kasong harboring illegal aliens laban sa mga taong nangupahan sa resort. Sa pool, sa CCTV ang pagbangga ng pickup truck sa mga taong nakapila sa isang ATM sa Davao City. Dalawa naman ang patay sa banggaan ng isa pang pickup at tricycle sa Davao del Sur. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR Davao correspondent Hernel Tokmo. Mahaba ang pila sa ATM na ito sa Barangay Binugaw, Turil, Davao City noong Miyerkules. Araw kasi ng sweldo. Pero ang dapat sana'y masayang araw, nauwi sa trahedya. May humarurot kasing pick-up at nabangga ang 3 individual. Muntik pang tamaan ang batang ito. Tumila po ng mga biktima dahil sa lakas ng impact. Damay din ang 2 motorsiklo at isang laundry shop. Ito nga involved na pick-up driver is alas niya sir, no, is na wala ng brake yung sasakyan niya. But then sa information na nakuha natin sir sa mga witness na nandoon, matulin talaga yung takbo ng kanyang sasakyan sir. Kaya na-lose control siguro siya. Ayon sa pulisya, nagkaaregluhan na ang driver ng pick-up at mga biktima. Patay naman ang mag-inang sakay ng tricycle na ito matapos sumalpok sa kasalubong na pick-up truck sa National Highway ng Barangay Balutakay sa bayan ng Hagonoy, Davao del Sur, Miyerkules ng umaga. Nagkalat sa daan ang mga parte ng tricycle. Sugatan ang 7 taong gulang na batang lalaki at driver ng trike. Nagpaikot-ikot naman ang pick-up dahil sa dulas ng daan bunsod ng ulan. Kita sa CCTV ang mabilis na takbo nito. May nakakita diyan nga ni na-slide ang D-Max ni sa robot niya, nalabay ang robot. Jadi punta sa counter close ba? Oh. Sugat yun yung didikap. Oh. Ibalo na siyang ulan. Anong tulog ba? Okay. Ta driver yun dapat pasa slide punta na ulan slide. Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver ng pick-up na harap sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide and physical injuries. Samantala, nahulog sa bangin ang isang wing van truck na may kargang 500 sako ng poultry products sa National Highway ng Barangay Katipunan, Bayan ng Maragusan, Davao de Oro, Miyerkules din ng umaga. Nawalan umano ng kontrol ang truck sa paakyat na bahagi ng kalsada. Nagkataon pang madulas ang daan. Swerteng minor injuries lang ang tinamo ng driver habang nakatalo naman ang pahinante nito. Hernel Tokmo, umarangkada sa pagbabalita. Nako, Nina, nakita mo yung story yun sa Davao, yun ang unang report, no? Kawawa naman, mag-withdraw ka lang ng sahod mo, tas inabot ka pa ng malas, inaralo ka pa Alam ng mo, sasakyan. buti na lang din at walang namatay doon, ano? Pero alam mo, it could have turned the wrong way. Magiging trahedya yung mga ganyang bagay. Kaya sana po, nako, please lang po yung mga driver, mag-iingat po tayo. Tsaka yun nga, no? Talagang malas, biro mo, nakapila ka lang. At ano pa. Well, speaking of malas, ano ba susunod natin sa susunod na gap at tungkol Ano sa ating bang- kapalaran? Ano ba ang iyong animal sign? Year of the, ano ka pinanganak? Year of the Rabbit. Year of the rabbit. Ako, year of the snake. Sabi nila. Sana totoo. Is it my year? Ayan, kayo po, isipin nyo na. Ano ba kayong animal sign? Dahil sa aming pagbabalik, alamin ang inyong kapalaran sa Year of the Wood Snake. Kasama si International Feng Shui expert Marites Allen.
2 araw bago ang Grand Sinulog sa Linggo, isang concert ang in-enjoy ng mga Cebuano kagabi. Siyempre, bumida ang mga Cebuano artist. Ang umaarangkadang balita, hatid ni FMR Cebu correspondent Clark Pasuwit. Sinulog is Back concert sa Cebu, dinagsa. Di mahulog ang karayom ang Cebu City Sports Center kagabi dahil sa Sinulog is Back concert. Main event ang naturang concert ang real-life couple na si TJ Monterde at Casey Tandingan. Sa labas pa lang ng Cebu City Sports Center, mahaba na ang pila ng mga nais manood. Di naman binigo ni TJ at Casey ang mga Cebuano fans na nakijamming sa kanila. Asa ang pinakataas ng energy! Dahil sa dami at grabing siksikan ng mga tao, may isang hinimatay. Agad naman itong inasikaso ng emergency team na naka-standby. Siniguro naman ni Mayor Raymond Alvin Garcia na magiging payapa ang concert, lalo na't ang Sinulog is Back ay isang libreng concert para sa pagbabalik ng Sinulog sa downtown Cebu. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. At eto na para malaman natin ang dalang swerte ng 2025 Wood Snake. Makakasama natin si Marites Allen, International Feng Shui Expert. Magandang hapon sa iyo, Marites. Magandang hapon. And then thank you so much for inviting me again. Yes, alam mo naman, syempre malapit na ang Chinese New Year. Yes. Unang-una, can we ask you muna, could you explain to us, ano ba ang science ng Feng Shui? Yeah, the Feng Shui is not magic, it's not superstition. Hindi po siya haka-haka lang, you know, hindi siya panghuhula. So Feng Shui is science and ito pong Feng Shui ay nangyayari taon-taon. And it guides us. Meron tayong tinatawag na, this is like a flying star chart of the year. Parang meron tayong mapa ng taon. It guides us on sino yung magiging maswerte, ano yung swerteng madadala sa atin, at paano natin siya gagamitin on our everyday life. Of course, this is above all, you know, prayers, hard work, and then the luck. So Feng Shui is only a third of our luck. Remember, 33%. But it's a very big factor already. Yes, okay. So, it's the year of the wood snake. Ano po ba ang maaasahan sa year of the wood snake? What does it mean? Usually, pag pinag-uusapan natin yung current year, we always go back 60 years ago. So, the last time the year of the wood snake happened was in 1965. Okay, 60 years ago. So at that time, marami mga pagbabagong nangyari. May mga kaganapan na nangyari din. The most notable event that has happened in 1965 in the Philippines was actually, there was like mga tragedy with volcanic eruption, Taal Volcano. Yeah. I believe was September 28 to 30, there was a volcanic eruption. Naku, yes, so we have to be careful. Hindi pa ako nagpapanganak sa nun eh. Pero kasi ngayon, nag-aalboroto po ang mga vulkan natin Let's monitor that, right? Be cautious. Kung may mga negosyo kayo na malapit dyan, be extra careful. In 1965 as well, we have seen President Ferdinand Marcos became the President of the Republic. So 60 years after, we also have an incumbent President Marcos Jr. So, di ba? Parang it's... alignment, yes, also. I mean, who would have thought, di ba? So, anyways, having said that, ito po yung taon ng changes. Kung ang mga tao, hindi ka pa nakakagawa ng changes sa buhay mo, ito na yan. Pwede mong gamitin yung lucky color na red if you want money. Okay, the year is also, we call it missing of the metal element. Metal is like magnet, pagkakaisa. So, imbis na mag-divisive, think of something that could bring you together. Right? Kasi nga, metal kasi is connecting but it's missing in the chart. So, by analyzing the chart, that would entail into what could be the scenario that could be forthcoming, right? Yeah, so, I'm curious about what you
can see, I know, the science of it, dito po sa paparating na eleksyon. Alam mo ba, it is really very like scientific din of all the days in the world on the calendar for 365 days. Kung titingnan po natin yung almanac, ang almanac ay parang, ito yung ating kalendaryo. When do you want to get married, move house, renovate, travel, launch very special things. I believe the election is gonna be on May 12. Yes. 2025, right? Yes. Do you know that this is also the month of the snake? And this is the year of the snake. And on May 12, it's also the day of the snake. So kung ikaw po ay politiko na you are born in the year of the boar or the pig, Yes. be extra careful. Kasi yung araw is kontra sa'yo, yung buwan is kontra sa'yo, and the year is kontra sa'yo. So kailangan mo ng mga super amulet or magpakonsulta ka po. Sino kaya? So yung mga kandidato, no? Kung Year of the Born, ako, maganda na kayo. So sa mga nanonood sa atin, if you are born in the year of the pig, be careful sa araw na yan. Kasi alam mo na, may mga pagkakataon talaga na kahit hindi mo siya inaakala, you know, challenges happens. But then I always say this, challenges are always good. It shapes our character, it shapes our attitude, you know, to be stronger. And then pag nagkakamali tayo, doon natin nalalaman yung tama at mali. Yes. So, you okay, know. let's pasadahan natin. Iarangkada natin. Isa-isa yung mga Unahin animal mo na, signs. partner yung sa'yo, syempre. Oh, since Year of the Snake. Nako, does it makalimutan follow? mo pa. Kasi minsan baka, does it follow? Swerte rin yung Sabi Year ko of sa the kanya, Snake. no, do you want me to tell you the truth or you want me to please you? Oh my gosh. So, Both? yes. So usually, pagkataon mo kasi, lahat ng tao nakafocus sa'yo. So this is really like, it only happens every 12 years, right? So looking back, it only happened like the previous 12 years ago. So this year, the snake will be very busy. And you are gonna be like parang the anchor for everybody. Pakisuyo, pautang, pahiram. You know, as in, lahat na lang sa'yo napupunta. So take advantage of it to make it favorable to you. Okay. Right? Because it could go either way. Yes, Kasi but- it could stress you out. Exactly, yes. Lahat na lang sa'yo. Oo, so kailangan mo ng mga medicine Buddha medallion, you know, you can get it from Frigate Charm Life or you can contact me. So snake is very good for you for career. And then if you go through the random, animal signs, the rat, you will still continue. Very good luck this year. But the robbery is very strong. So be careful with losing money or kung magpapautang ka, baka hindi ka mabayaran. The ox and tiger, meron silang tinatawag na misfortune star. So ingat. Maybe better for them to wear colors, mga white, gold, silver are very good for them. Be careful with mga itchiness, yung mga kati-kati na hindi mo alam kung saan galing. You needed a cure, that 5-element pagoda. Then the rabbit is like one of going to experience the future prosperity star. Sino So, rabbit? Ako, rabbit. Rabbit, oh. So, Sa mga rabbit dyan, na parang nakikinig, no? what you can touch can turn into gold. Or Wow. anything. Wow. So if I am... Touch lang itong hawak kong ano. So, kung may magiging magpapa-endorse gold. sa'yo ng, kunyari, mga products and everything, it could multiply 9 times. Okay? So, dragon and snake, of course, the dragon and snake, they have the so-called victory star. Ibig sabihin, if they want to start something new, this is the time to do it. And it could just, increase on for the next 3 years. Okay? Wow. Bongga Okay, sila, di ba? dragon and snake. And then we have the sheep and monkey, because they have the so-called wealth star of the year. They are going to experience that the day is 8, the month is 8, and the year is 8. Nandito po siya sa planner, mga kaibigan. Sa mga nanonood, ang maswerte yung numero sa mga sheep and monkey. February 10, February 19, and February 28. It only happens once in every 9 years. Anong So, gagawin niya 888. dun sa dates na Tumaya yun? ng loto, mag-invest, tumaya ng sweepstake, mag-welcome ng another kontrata, etc. And then rooster, this is a comeback year for the rooster, you know. Very good for networking, engagement, traveling, promotion, increase in income is very good for them. Kaibigan din siya ni snake.
Of course. And then we have the dog. Medyo mainit ang ulo ng mga dog ngayon. So wear Ako, something sinong dog red. dyan? And then you need the so-called peace and harmony amulet. And finally, the boar or the pig. Be extra careful kasi medyo kalaban mo. See? Snake this time. So go and have a change. Donate to charity. Spend time with less fortunate people para makapagtulong ka sa kanila. And they need the so-called Tai Soy amulets. Alright, okay. Nako, wala na ba tayong oras? Baka may tanong ka pa, Jack. Sa ekonomiya ba sa Pilipinas, may nakikita ba tayo? O huwag na yung politika, siguro economy naman natin. Actually, the economy of the Philippines is going to continue still. I believe we are in fact one of the best performing economies of Asia. In terms of increase, we just have to wait for what the Trump administration is going to bring in the coming weeks. In fact, the first 3 months is really a wait and see for anyone in the world. Yes. But Philippines, we're always, thank you Lord, maganda ang ating economy. Resilient ang mga Pilipino. Pero Very sana nga po, resilient. at sana bumaba na ang presyo ng bigas. Oh yes, of Diba? course. Pero Okay. syempre yung sinabi niyo yung mga parang mga disaster, yung mga anyway pumutok yung sana wala naman tayo nakita. But I think we have to also understand that there are things in life that we cannot control, and these are things that are bound to happen. So we have to take care. The environment is very fragile, so we have to take care of our environment. Alright, nako, maraming salamat, Thank you. Marites Allen, for those wonderful insights. Nakaka-excite talaga po Lalo ito. sa akin, no? Yung sa narinig Oo ko. nga eh, di ba? At sa iba pang mga rabbit na nanonood, Oo, syempre. yes. At saka, Masaya sa narinig nila. yung mga dragon dyan, horse, superstar daw Ay, kayo, nako. ha? O, Bor, mag-ingat, At saka ha? yung mga Sa snake. Year of the Pig. Okay, ayan, ha? Maraming Okay. salamat, Marites Allen. Ma'am, My pleasure. Maraming salamat po. My pleasure. Ito naman po tayo sa balita kung saan inatake ng capybara ang isang babaeng naliligo sa lawa sa Colombia. Sa video makikita, sinusubukan amuhin ng babae ang hayop na unti-unting lumalapit sa kanya. Nang dahan-dahang tumayo ang babae, dito na siya dinambahan ng capybara. Sa laki nito napaupo ang babae pero patuloy siyang sinampahan at kinagat ng hayop. To the rescue naman ng isang lalaking nakakita. Hindi na nakita sa video pero umalis palayo ang capybara. Sugatan naman ang babae. Ano ba itong capybara na to? Alam mo, hindi ka pa nakakita ng ganyan? Parang malaking stuffed toy. daga. Nakakita ako ng stuffed toy. Parang na malaking capybara. daga siya. Kung gusto mo makakita. Sa Japan ba meron yan? Hindi sa Saan? Japan. Nakakita ko sa Manila Zoo lang. Punta ka sa Manila Zoo. Meron. Yeah, meron dyan. Alam mo yung anak ko, mahilig sa capybara na stuffed toy. Uso siya sa mga bata ngayon. Kasi cute na cute sila sa kanya. Sabi mo nga parang malaking daga. Yun. Well, Parang ang kasing laki siya ng pig ng O baboy. pwedeng wag nagkakamali ako, pero parang classified siya. Parang Parang family ganon. ng rodents. So, I don't know, pero baka mali din ako sa mga viewers. No? Masakit yung kagat nun Kaya nga. O siya, tuloy ang pag-aurot ng impormasyon dito sa Arangkada Balita. Ceremonial turnover ng higit 3,500 housing units sa 3 probinsya sa Eastern Visayas pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR Tacloban correspondent Hansel Cuevas. Laging nangangamba si Lina tuwing may malalakas na ulan o bagyo sa kanilang lugar. Binabaha at nasa landslide-prone area kasi ang dati nilang tinitirhan sa bayan ng Burawin sa Leyte. Ang pagragasa ng Super Typhoon Yolanda ang pinakahindi niya raw malilimutan. Yung para sa amin po na naanuhan kami ng Yolanda, mahirap po yung kalagayan namin doon kasi malapit kami sa tubig at saka bundok. Yung nag-Yolanda, yung bahay namin nawasak. Maraming taon kasi po ma'am, pag may dumadating na kalamidad yun, dumadating yung kabat, lahat na lang takot. Isa si Lina sa mga beneficiary ng 8 Yolanda Permanent Housing Projects sa Eastern Visayas. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos kasama ang Tubong Tacloban at pinsan niyang si House Speaker Martin Romualdez ang nanguna sa distribusyon ng mga deed of donation and acceptance. Nasa higit 3,000 bungalow-type housing units ang naitayo sa ilalim ng proyektong ito. Personal na ininspeksyon ng Pangulo at ni Romualdez
Romualdez ang isa sa mga housing project. Agapay ng sambayan ng Pilipino, patuloy ang pamahalaan sa pagsisikap. Nagpatayo tayo ng mga bahay na matibay at kayang siguruhing ligtas ang inyong pamilya sa gitna ng mga hamon ng kalikasan. At karagdagang good news dahil sabi ng Pangulo, libre ang pabahay na ito para sa mga beneficiary. Hansel Cuevas, umaarangkada sa pagbabalita. Samantala, isang misa ang idinao sa EDSA Shrine na dinaluhan ng mga grupong nagsulong ng unang 3 impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR Senior Correspondent Willie Delgado Jr. Matapos ang peace rally sa Quirino Grandstand noong Lunes, idinaos naman ang Holy Mass for Peace and Justice sa EDSA Shrine kahapon. Kasama sa dumating sa misa si dating Senador Laila de Lima at ang mga grupong nagtutulak para ma-impeach ang Vice Presidente. Sa kanyang homilya, sinabi ni Father Angel Cortez na kaisa ang sambayan ng Pilipino sa pagsulong ng kapayapaan. Pero dapat mapanagot ang mga nasa likod ng madugong war on drugs at ang mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Ayon kay Father Bong Sarabia ng Peace Ribbon Movement, layunin nila ang pag-isahin ang mga grupong nagsusulong ng 3 magkakahiwalay na impeachment complaint. So gusto namin pag-isahin para i-push na talaga yung impeachment dahil parang kaunti na lang ang panahon ng Kongreso. So yun po, ang problema kasi minsan parang nakikita kanya-kanya. So dahil may mga pari at religious yung bawat groups na yon, so sabi kami mag-lead lang as convenors. Panawagan ni dating Senador Laila de Lima na dapat iproseso ang mga impeachment complaint dahil tapos na ang Kamara sa deliberasyon at naipasa na ang national budget. Naintindihan naman namin the Christmas break ay prioritize muna nila yung budget, diba? Prioritize nila yon at natapos naman talaga nila yung budget, napirmahan yung budget. So we were hoping really na nung pag-resume nung session nung Lunes ay magkakaroon na ng action on those complaints, but at wala pa kaming balita ano na exactly yung ang magiging aksyon ng House of Representatives. Nag-adjourn ang House of Representatives noong December 21, 2024 para sa Christmas break at muli mag-adjourn sa February 5 hanggang June 1, 2025 dahil sa midterm election sa Mayo. Ayon sa Peach Ribbon Movement, may mga nakaplanong rally din sila sa January 18, 25 at 31. Willie Delgado Jr. umaarangkada sa pagbabalita. Samantala, may agam-agam si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa ginawang National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo noong Lunes. Isinulong sa nasabing rally ang pagtutol sa pagsasampa ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Tanong ni dating Senate President, handa ba ang Pilipinas na baluktutin ang rule of law para lang sa interes ng ilang tao o isang grupo? Dagdag ni Enrile na ayon sa konstitusyon ang paghain ng impeachment bilang tamang proseso para alisin sa pwesto ang isang impeachable official. Hindi rin aniya mangangahulugan na agad makukulong ang isang opisyal na na-impeach. Inayuna naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang pananaw ni JPE. Aniya, bahagi ng mandato ng Kongreso na iproseso ang anumang impeachment complaint. Pero kumpiyansa siyang hindi rin uusad ang reklamong nakahain ngayon sa Kamara. Total, as a practical matter, papasok na tayo sa campaign period. Wala ng congressman, wala ng senador dahil nangangampanya na sila. Hindi tayo makakapagbuo ng quorum. And so as a practical matter, the timing is very poor. Walang paligoy-ligoy raw ang naging bilateral consultation meeting ng Pilipinas at China sa Fujian Province. Dumalo riyan si Foreign Affairs Undersecretary Maria Teresa Lazaro at kanyang Chinese counterpart na si Chen Xiaodong. Ayon kay Lazaro, naging prangka at constructive ang diskusyon.
Sinabi nitong nababahala ang Pilipinas sa mga bagong insidente sa South China Sea, partikular ang mga aktibidad ng China Coast Guard sa ating maritime zones. Nagkasundo naman ang dalawang bansa na ipagpatuloy ang ginagawang rotation at reprovisioning o RORE missions ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Napagkasunduan din ang patuloy na kooperasyon ng parehong Coast Guard. Iginiit ni Lazaro ang unang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na seryoso ang Pilipinas sa mapayapang resolusyon sa mga pinag-aagawang teritoryo. Gusto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na muling maibalik ang pondo para sa foreign assisted projects sa ilalim ng Department of Public Works and Highways. Kasunod ito ng pagtapyas ng Kongreso sa budget ng DPWH ngayong 2025. Sa pulong sa palasyo, tinalakay ng Pangulo ang pondo ng DPWH sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act. Anya, kapos ang pondo ng ahensya. Humingi anya sila ng 70 billion pesos pero 23 billion pesos lang ang ibinigay ng Kongreso. Kabilang sa tinapyas ang pambayad sa right-of-way, contractual, obligations, buwis at iba pa. Iginiit ng Pangulo na mahalaga ang mga proyektong ito na nakatuon sa pagsasaayos ng buhay ng mga Pilipino. Patuloy ang paghahanap sa 8 mangingisda matapos mawala sa Catanduanes. Habang nakauwi na sa kanilang pamilya ang 4 na nailigtas. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR Bicol correspondent Jonathan Magistrado. Hindi isda, kundi karanasan na mananatiling sariwa ang inuwi ng mangingisdang si Armando Cuya. Isa siya sa 4 na mangingisda sa barangay Larap, Jose Panganiban, Camarines Norte na nawala sa dagat nang sirain ng malalakas na alon ang kanilang bangka. Ginawa raw nilang salbabida ang mga natirang piraso ng kanilang bangka hanggang sa mailigtas ng mangingisda sa barangay Dapdap, Calawag, Quezon makalipas ang 24 na oras. Bagamat masaya silang nakauwi na, alam daw nilang kailangan pa rin nilang pumalaot. Ayon sa lokal na pamahalaan, mahigit 3 buwan nang mahina ang huli, bunsod ng amihan at shearline. Sa bayan naman ng Mercedes, dinalhan ng tulong ang 9 na mangingisdang nakaligtas sa paglubog din ng kanilang bangka noong nakaraang linggo. Nag-abot din ng ayuda sa libu-libong pamilya na apektado ng masamang panahon. Samantala, pahirapan pa rin ang paghahanap sa 8 pang mangingisdang nawala sa dagat ng Catanduanes. Isang aerial search ang itinakda kahapon ng MDRRMO Pandan pero naudlot dahil pa rin sa masamang panahon. Umaasa silang matutuloy ito ngayong araw. Ang mga nag-aalalang kaanak isinailalim sa psychosocial intervention. Tumanggap din sila ng tulong mula sa DSWD. Jonathan Maestrado, umaarangkada sa pagbabalita. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Sopronio fever is still in the air. At inaasahang magtatagal yan sa haba ng lineup ng kanyang activities. Umaarangkada si DJ Jaiho. Sorry. At syempre maraming salamat. Kuya Kiko, samahan niyo naman ako. Yes, of course. Walang problema dyan, DJ Jai. Kasi yung bestie ko nagmamadali. Baka daw hindi siya... si Ben. Yeah. Please welcome, Sopronio Vasquez! Hello po sa inyong lahat. Alam niyo ba pangarap ko maging radio, parang radio DJ? Bumisita si Sopronio Vasquez kahapon sa FMR Radio para magatid ng mga exciting balita tungkol sa kanyang mga proyekto sa Pilipinas. Sobrang sarap na ma-realize at maging reality yung panalo mo ba? Kasi ang bilis sabihin na nanalo ka. Pero ang kalakip at ang katabi ng panalo is yung struggle, yung hurdles mo every round ng buhay mo. Kumbaga, nag-pandemic, kahit ano-anong gusto mong gawin. Kasi kayo may pagmamahal kayo sa radio broadcasting. Ako may love ako sa music. Ang hirap talaga. At you always dream and aspire to be better than who you are like 2 years ago. And now nabigay sa iyo, grabe. Nakaka-overwhelm.
Sa panayam, inihayag ni Sofronio na magiging bahagi ng Pilipinas ang kanyang management team sa ilalim ng pamumuno ni Michael Bublé. After TNT, ito tanong lang dito ng mga hindi pa nakakaalam, gaya ko, hindi ko alam, paano ka napadpad sa The Voice? Oh, so after tawag ng tanghalan, after ako nag-coach, ang ginawa ko, kumbaga naglaylo na kasi dahan-dahan nang nag-deteriorate yung dami ng, kumbaga naging mailap yung racket, ganun. So nag-decide na ako, I think I wanna go abroad and work na lang because I graduated dental medicine in the Philippines. So, kaya alam mo, grabe niya tinignan yung ipin ko talaga. Siya ba ang dentista mo? Sana. Oo. Tsaka, pero pag-graduate ka ng dental kin Amberlou, madidistinguish mo talaga, distinguish? Mali? Masabi lang. Sinabi din niya ang mga detalye ng paparating na konserto, charity events at iba pang mga proyekto na magpapakita sa galing ng Pinoy. Ako po si DJ Jaiho mula sa FM Radio Manila, umaarangkada sa showbiz. Si Michael Bublé. Yes. Diba? Naging maganda. Sayang Kala ko si dapat. Michael Bublé. Kaya nga, Arangkada sa sana pala hindi ako showbiz. nagmadali umuwi kahapon, nakapagpa-picture sana, nandyan lang yan. Oo nga, no, sayang, di bale? Sana maulit muli. O paano? Happy weekend, partner. Happy weekend po! Yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako, si Nina Corpus. At sa ngalan ni Erwin Tulfo, ako naman si Jack Batallones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita. Buong araw, magdamag. Tuloy-tuloy ang pagsiservisyo ng Radyo 630 kasama ang pinakapinagkakatiwalaang kaserbisyo. Nasamahan mo kami ha. Huwag tayo makinig dun sa ingay. Maging aktibo tayo. Pihit na sa Radyo 630. Nagmamadali ang mga issue at balita. Linawin natin. Linawin natin. Pagaangin natin. Pagaangin natin. Pasayahin natin. Pasayahin natin. ATM. Anong take mo? Kasama ang solid tambalang T-Rex. Tambalang T-Rex. Terry Ridon at Alex Baltasar.